Mapagpalang umaga po sa ating lahat at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa gabay niya sa atin sa buong magdamag na tayo ay binantayan at sa muli tayo mag-aaral ng kanyang mga salita. Ang ating pag-aaralan na muli ngayon ay it's April 2, Angels in the Home. So ano nga ba ang ating mga tahanan? Wini-welcome ba natin yung mga invisible guests, which is the angels of God, sa ating mga tahanan? So, atin po itong pag-aralan upang ating maintindihan. Sa Psalms 91:11 and 12, "For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone." So, i-deliver na sa atin ang Panginoon. In-charge na sa atin ang mga anghel. Binigyan niya tayo ng mga ahensya ng langit upang tayo ay gabayan sa bawat hakbang ng buhay, na kahit ang ating paa ay hindi matapilok sa bato. Angels of God are watching over us. Upon this earth, there are thousands and tens of thousands of heavenly messengers commissioned by the Father to prevent Satan from obtaining any advantage over those who refuse to walk in the path of evil. So tayong mga taong nagsusumikap na lumakad sa katwiran ni Kristo at maraming mga pagsubok na dumadaan sa buhay natin, ang mga anghel ng Diyos ay laging nakatanaw sa ating mga landasin. Kung ano yung pinipili natin. Kapag pinipigilan natin, meron tayong temperate at all things, temperance para lakaran ng kahit na maliit na bagay, pipigilan natin yung ating mga paa na lumakad sa landas ng kapahamakan, ay tutulungan po tayo ng ating Panginoong Hesus. Tutulungan tayo ng anghel ng langit upang tayo ay magwagi sa laban na ito. 10,000, 1,000, and 10,000 of heavenly messenger nagko-commissions by the Father to prevent Satan from obtaining any advantage over those who refuse to walk in the path of evil. Kapag nagsusumikap kang humawak sa pangako ng Panginoon, hindi ka hindi ka mawawala ng pag-asa. Nandiyan ang Panginoon, tinitingnan niya ang ating mga landasin, tutulungan niya tayo sa abot ng ating makakaya. Kapag ginawa natin ito para sa Panginoon, at the rest, siya na ang gagawa para sa atin. And these angels who guard God's children on earth are in communication with the Father in heaven. Take heed that ye despise not one of these little ones. Christ said, "For I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father, which is in heaven." Napakaganda po mga kapatid. Tinutulungan tayo ng Panginoon na malampasan ang lahat ng pagsubok at tukso sa ating paligid. Ang mga anghel ay nagagwardya sa kanyang mga anak, sa mga anak ng Diyos dito sa lupa, upang makipag-communicate tayo patuloy sa Ama sa langit. Sinasabi ni Kristo na kinakailangan na mabantayan natin na walang isa sa atin na mapahamak, or binabantayan tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga landasin. Dahil ang anghel sa langit ay laging tumitingin sa atin. Scarcely any of us realize that angels are about us, and these precious angels who minister to those who shall be heirs of salvation are saving from us many, many temptations and difficulties. The whole family of heaven is interested in the families here below, and how thankful we should be for this interest manifested for us day and night. So, napakaganda, na ang buong langit ay interesado sa pamilya dito sa lupa, na kahit nanghihina, makasalanan, mortal na tao, o may katapusan, interesado ang buong langit dito sa lupa. At marami mga tukso at mga paghihirap na ating pinagdadaanan, kapag tayo tumingin sa ating Panginoon, malalampasan po natin ito. Ang buong langit ay talaga interesado sa pamilya dito sa lupa. At gaano sila nagpapasalamat kapag merong isa na interest i-manifest sa atin, o kahit isang kaluluwa nga na mapadala sa paanan ng Panginoon. Libu-libo ng mga anghel ang natutuwa. Sila ay binabantayan, tayo ay binabantayan day and night. Kaya palagian po natin kausapin ang ating Panginoon, dahil nagmamasid sa atin. Tinutulungan niya tayo sa lahat ng bagay. Aminin natin ang ating pagkukulang, ating pagkakamali.
at siya ay tapat na patatawarin ang ating mga kasalanan. At gawin, at tutulungan niya tayong gawin ano yung kalooban niya. Fathers and mothers, I beseech you for Christ's sake, to be kind, tender, and patient in your homes. Then light and sunshine will enter your homes, and you will feel that bright beams from the sun of righteousness are indeed shining into your hearts. So, ang mga magulang ay talagang binibigyan ng paalala ng Panginoon. Na maging mabuti at mapagpasensya sa loob ng tahanan upang ang liwanag ng katotohanan ay makapasok sa tahanan at libu-libong mga anghel ang mag-iipon-ipon doon upang ang liwanag ng katwiran ay talagang sisilaw at magliliwanag sa ating mga puso. It is the absence of the graces of God's Spirit that leaves the home in a dark, unhappy condition. Your home should be a blessed sanctuary where God can come in, and in where His holy angels can minister unto you. So napakaganda mga kapatid. Yung tahanan pala natin sa bahay ay talagang anuman yung mga ginagawa natin sa loob ng ating pamilya ay magbibigay ito ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Dahil ito yung sinasabi dito na be blessed sanctuary where God can come in and where His holy angels can minister unto you. Libu-libong mga anghel din ang makikipagministeryo sa atin upang may mga bagong katotohanan tayong matatanggap araw-araw. If impatience and unkindness are manifested one to another, angels cannot be attracted to your home. But where love and peace abide, these heavenly ones love to come and bring still more of the holy influence of the home above. So, kapag hindi tayo mapagpasensya, hindi tayo mabait, hindi mananahan ang mga anghel sa ating tahanan. Napakaralungkot, na kahit tayo laging tumatawag sa ating Panginoon, pero hindi natin sinisikapan na lakaran ang kanyang liwanag, ang kanyang katotohanan. Nakakatakot po. Nakakalungkot. Nawa ay mas ang pag-ibig, ang kabutihan, ang katahimikan, ang siyang mananahan sa ating mga landasin, sa ating mga tahanan. At ang mga langit, to come and bring still more and holy influence of the home above. Titingnan natin kung ano yung mga binubuhay natin dito sa mundo, ano yung kasalukuyan natin ginagawa dito sa mundo, ay talagang kinakailangan na nakaugnay ito sa pamilya ng langit. Kung ano yung pinag-usapan dito sa mundo, ay aprobado yan sa langit. Kaya kinakailangan na anuman yung natutunan natin katotohanan, tanggapin natin ng buong puso at lakaran ito na may pag-ibig. So, sa ating pag-aaral sa umagang ito, kinakailangan maging aware po tayo sa ating mga gagawin. Dahil ang mga anghel sa langit ay para lagi silang welcome sa ating tahanan. Mag-awitan po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Puspusan natin ang ating mga puso ng pasasalamat sa Kanya. Pag-aralan ang Kanyang mga paalala, Kanyang katotohanan upang ito'y manahan sa ating mga puso. Magliliwanag ito sa ating buhay. At sa pangalan ng Panginoong Hesus ay atin itong malalakaran. Dahil nga, kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya, nawa ay iwasan natin yung mga bagay na nagagawa natin noon na nagbibigay kalungkutan sa ating mga anghel. Sa bawat isa sa atin, mayroong guardian angel na talagang minamasid ang ating mga landasin, nire-record din ang ating mga ginagawa. Nawa, ang ating mga recording angels, nare-record ang ating mga ginagawa, ay magbibigay nawa ng kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na gawin ito. Gawin natin ang lahat ng bagay, ang puso natin, iugnay natin sa Kanya. Nasa process po tayo at kaingatan po natin ang ating mga dila. Anuman ang mga bagay na ito, nawa ay magbibigay kapurihan sa banal niyang pangalan. Muli, maraming salamat po at purihin ulit ang Panginoon sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.